It is well with my soul. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for the opportunity once again to listen to your word, Lord. We pray, give us spiritual understanding, O Lord God. Open our hearts, Lord God. Open our minds. And Lord God, we acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst today. And we acknowledge that the Holy Spirit is the Lord of this service. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. And we pray, Lord God, for your mighty presence in our midst. This we pray in Jesus' name. Everybody will say, Amen. Okay, isang magandang umaga sa inyo, mga kapatid. At binabati po natin yung ating mga bagong kasama ngayon. At welcome po kayo sa Family of God. At sana ay hindi ito yung una at huli, kundi ito po yung una at simula. At magpapatuloy tayo hanggang sa dumating ang Panginoon Jesus. Amen po ba kayo dyan? Amen! Okay, so thank you, Lord. Ayan. Okay. Yung pong mga kapatid natin na nasa likuran, pwede kayong gumuwi sa, okupahan nyo yung upuan na bakante dito sa may gawing unahan para sa ganun ay kayo po ay ma-enjoy ninyo at yung mas malamig yata rito sa banda ito. Okay, so the 5 elements of a blessed life. Sino po ang gusto ng blessed life? Asan kayo? Yan, okay. So patong mo nga sa katabi mo, kami mo sabi sa kanya, pinagpapala ka ng Diyos. Yan, okay. So the 5 elements of the blessed life. And sa text natin ngayon, si King David ay binigay niya sa atin ng 5 elements of the blessed life mula doon sa Psalms chapter 103 verses 1 to 5. Ano, yan po. Para itong bodega eh. Yung Psalms 103 verses 1 to 5, parang bodega yan ng blessed na buhay. Yan, verses 1 and 2 ay yung pintuan o yung gate papasok doon sa blessed life. Okay, let us read 103 verse 1. Sabi niya, Psalm of David. Sino po si David? David is the king of Israel. Siya po ang psalmist David. Siya yung tumalo kay Goliath, no? At the age of 17 years old ay ginapi niya si Goliath na talagang warrior from the youth. Pero isang bato lang, no? Tumama kay Goliath at bumaon sa noon ni Goliath, bagsak siya. At nagtagumpay ang buong Israel through this 17-year-old shepherd boy. Amen? Yeah, sa kanya nanggaling si Jesus Christ, ang ating Panginoon Jesus, sa kanyang sa kanyang lahi. Ayan, okay. So, Psalms 103 verse 1, sabi dito, babasahin ko po, Psalm of David, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yan, okay. So, sabi niya, bless the Lord, O my soul. May kanta niyan, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Yan. Wala sa tono. Okay. So, pagpasok mo sa loob ng bodega ng Espiritu, ay through the gate, sasalubungin ka ng 5 blessed life. 5 benepisyo ng blessed life. Amen po ba? And who is the gate? And who is the gate? Ano po? Not what, but who? And none other but the Lord Jesus Christ. Amen? Siya po yung gate. Sabi niya, ay siya yung pintuan ng mga tupa, papasok kayo, lalabas, sabi niya, makakasumpong kayo ng pastulan. Yan, I am the way, the truth, and the life, the Lord Jesus Christ said. I am the way, the truth. Hindi niya sinabi, I am one of the way. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Amen. So there is no other way but the Lord Jesus Christ. Siya lang. So, the required condition of your heart. Ano po yung required condition ng puso natin upon entering this gate? Alam niyo ano yung heart condition ng puso mo kapag papasok ka na sa gate ng blessed life? Amen? The heart condition of your heart should be gratitude. Being grateful. Amen? Ano yung ibig sabihin ng grateful? Gratefulness. Mapagpasalamat. Okay. Mapagpasalamat. Alam niyo may 3 dahilan kung ba't di nagpapasalamat ang tao. Una, hindi siya nasanay magpasalamat. Hindi siya tinuruan ng kanyang magulang.
Na, ano, pagka binigyan siya, ano sasabihin mo sa ninang mo, ano sasabihin mo sa ninong mo, ano sasabihin mo sa tatay mo, salamat po. Yan. So, mula pa lang bata, tinuturuan natin yung ating mga anak na magpasalamat. Maging mapagpasalamat. Amen. Masarap kaya ipagpalain yung mapagpasalamat. Tama po ba yun? Yan, okay. So, pangalawa, na dahilan kung bakit tayo ay nagpapasalamat dahil sa nasiyahan tayo sa natanggap natin. Yan. Nasiyahan tayo sa atin. Kasi kapag hindi ka nasiyahan sa natanggap mo, ano lalabas sa bibig mo? Ito lang. Ito lang, reklamo, di ba? Pero kapag nasiyahan ka sa natanggap mo, malaki man yan, maliit man yan, then nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen po ba? Okay, another reason kung bakit ka nagpapasalamat, sapagkat gusto mong ipakita na na karapat-dapat kang pagkalooban uli. Yan. Kasi kapag ang isang tao hindi siya mapagpasalamat, parang ayaw mo nang bigyan, di ba? Amen ba kayo dyan? Pero kapag kahit maliit na bagay lang, nagpasalamat ka sa Panginoon, nagpasalamat ka sa nagbigay sa iyo, nagpasalamat ka sa nagkaloob sa iyo, then ipinapakita mo lang sa Kanya that you are worthy to receive another blessing. Amen ba kayo dyan? Kaya mga anak natin, mga estudyante, pag natanggap na yung baon, no? O ito anak yung baon mo, ito lang! Yan. Salit mo magpasalamat eh, bakit ito lang? Ito lang? Kulang, yan. Give thanks na lang. Amen po ba kayo dyan? Give thanks with a grateful heart. So, at sabi nga ni isang awit, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. 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 I will rejoice for He has made me glad. Amen. Okay, so alam niyo marami pumapasok sa gate of God's throne, no? Marami pumapasok sa gate of God's throne. Sabi niya kasi huwag kayong mag-atubiling pumasok sa trono ng mahabaging Diyos sapagkat doon ikakamtin niyo ang habag at kalinga sa panahong kailangan niyo na yun. Amen. So sabi niya huwag kayong mag-atubili. Ano yung pag-atubili? Yung hesitant, yung urong-sulong, yan na. Di ba? Parang pupunta ba ako? Hindi ba? Pupunta ba ako? Hindi ba? Magpe-pray ba ako? Hindi. Hihingi ba ako? Hindi. Sabi niya huwag kayong mag-atubili. Huwag kayong maging urong-sulong sa paglapit sa Diyos. Huwag kayong mag-atubiling humingi sa Diyos sapagkat doon ay kakamtin niyo ang habag at kalinga sa panahong kailangan niyo yun. So, dyan malapit ba yan? Yung throne room of God's grace. Amen? Yan. So, alam nyo, ang problema kasi sa ibang pumapasok sa God's throne, ang dala-dala nila, reklamo. Di ba? Ang dala nila, reklamo. Panginoon, ba't ganito? Panginoon, ba't ganyan? Panginoon, ang init. Panginoon, ganito. Panginoon, walang tubig. Panginoon. Salamat ka na lang. Amen. Be thankful. Bisa meron isang member ng church, ano? Sabi niya sa pastor niya, Pastor, kahit pa hindi magandang pangyayari, pasasalamatan ko sa Diyos. Oo naman, sabi ng pastor. Kahit na hindi magandang pangyayari, pasalamatan mo sa Diyos. O, paano ito, pastor? Sabi nung, sinusukat yung position ng pastor niya eh. Sabi niya, paano ito, ganito, pastor? Halimbawa, sumakay ako ng bus. Tapos siksikan. Makaupo ako. Tapos siksikan na. Tapos meron pumasok na isang tao. Dahil babae, sabi niya ganyan. Pawis na pawis, ang taba-taba niya, tapos pawis na pawis. Tapos amoy melon. Melon amoy. Diba? Pastor, anong maganda ron? Ano ipagpapasalamat ko? Kasi nahihirapan akong huminga. Diba? Pawis na pawis, tapos yung buhok niya parang sabi niya, yung buhok niya parang alambre. Tapos mukhang malagkit. Pastor, ang ipagpapasalamat ko. Sabi niya ni pastor sa kanya, dapat magpasalamat ka. Ano po? Na hindi mo asawa yun? Di ba? Okay, tingin ka sa katay mo. Salamat sa Diyos, kapatid kita. Yan. Kaya sabi ng pastor, pasalamat ka sa Diyos. Hindi mo asawa yun, sabi niya.
Okay. So kaya ang dala-dala ng iba pag pumapasok sa throne room of God's grace, ang dala reklamo. Kinukomplain, ang daming kinukomplain. Bakit ganito, bakit ganyan, bakit gano'n? Ang daming complain, di ba? Dapat you have to be thankful to God. Amen po ba kayo dyan? Diba sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. So David gives us the right attitude how to enter into the gate. Paano ba ang right attitude upon entering the gate? Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yan, pagdilat ng mata mo sa umaga, at pagbukas ng bibig mo para sa unang salitang bibigkasin mo. Ano yun? Kape. Kape nga, kape. Bigat ng pakiramdam mo eh. Kulang tulog ko. Ano ba yan? Busit. Hindi ba yan? Diba? Ang dami. Yung lumalabas sa bibig niya, negative. Sino sa inyo kanina umaga pagising nyo eh, thank you Lord, nagising ako. Diba? Kaya pagising ng umaga, ang daming reklamo, ang daming complain, ang daming mga iniisip na mga kung ano-anong mga negative, ganyan. Diba? So, kaya dapat be thankful to God. For all things, be thankful. Maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Amin po ba? Yan. Tapos kapag maraming reklamo, maraming hindi masaya, pagising ng umaga, tapos magpe-pray, ang i-wish niya, sana swertihin siya. Sana swertihin ako ngayon. Paano kasi swertihin? Eh, unang lumabas sa bibig mo, puro complain. Hello? Paano kasi swertihin ang unang lumabas sa bibig mo, puro reklamo? So, pagising mo ng umaga, complain ka agad, reklamo ka agad. Tapos magpe-pray ka, sana pagpalain ako ng Diyos. Okay, so dapat ito muna. Bless the Lord, O my soul. That is the condition of your soul. Amen? Iko-condition mo yung kaluluwa mo. What is your soul? Your soul is your mind, your will, your emotions. Amen? Man is composed of three elements: the spirit, the soul, and the body. The spirit is the real you. Ikaw yun. Ikaw yung totoong yung spirito. Ano po ba? You are the spirit. You possess soul. You live in the body. Dito sa katawan ito. So, yung soul mo, that is your mind, your will, your emotion. So, you have to condition your soul. I-condition mo yung kaluluwa, yung emotion mo, yung will mo, yung emotion mo, yung mind mo para sa blessing ni Lord. Amen po ba kayo dyan? I-condition mo na yan para sa ready ka na to receive the blessing of the Lord. Remember this, lahat ng ilalabas sa bibig mo, lahat ng salitang lalabas sa bibig mo, kapatid. Are you with me? Yes, okay. So, remember this, lahat ng lalabas na salita sa bibig mo, binibigyan mo ng lisensya ang isa sa dalawang forces sa paligid mo. Nakaabang yan sa sasabihin mo. Ano yung dalawang person na nakaabang sa iyo? Na nag-aabang sa sasabihin mo? The forces of good and the forces of evil. Again. Pagising mo na umaga, yung lalabas sa bibig mo, inaabangan kagad yan ng dalawang forces. The forces of good and the forces of evil. Yan. Sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Amen? See, I have set before you life and death, blessing and cursing. Now, therefore, choose life, sabi ng Diyos. Amen po ba? That both of you and your seed may live. Pang ikaw at ang iyong mga anak ay mabuhay. Yan. So, ikaw ang pipili. Paano? God's part is to suggest. Ang part ng Diyos is mag-suggest sa'yo. According to Deuteronomy. And your part is to choose. His suggestion is you choose life and blessing. Choose life and blessing. Sabi niya, I have set before you life and death, blessing and cursing. Now choose. Pumili ka. Kasi pagising mo na umaga, dalawa kagad yung nag-aabang sa iyo. Pagkatapos ng mahimbing ng pagtulog mo, meron ka pang panaginip.
Pagising mo ng umaga, may nakaabang sa iyo. Dalawang pwersa yan. Dalawang forces. Spiritual forces. The forces of good and the forces of evil. Inaabangan nila yung lalabas sa bibig mo. Amen. Inaabangan nila yung lalabas. Alam mo ba, lahat ng lalabas sa bibig mo mangyayari sa iyo. That is spiritual. And that is true. Yes. Amen. But ang suggestion ng Diyos is you choose life and blessing. Piliin mo yung buhay at ang pagpapala. Piliin mo yun. Proverbs chapter 18 verse 21 says, nandiyan ba kayo? Pakibasa nga. Death and life is in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Okay, so death and life are in the power of the tongue. Turong mong ginamo. So death and life are in the power of the tongue. At yung mga nagmamahal dito sa bilang ito, kakainin niya yung sinasabi niya. Amen. Kakainin mo yung sinasabi mo. Ibig sabihin kapag sinasabi mo puro mga magaganda, nagpapahayag ka ng magaganda para sa sarili mo, then kakainin mo yan. At pag nagpapahayag ka ng mga pangit sa sarili mo, mga kamalasan ng buhay, mga hirap ng buhay, kakainin mo rin yan. So death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Okay, now, nakapasok ka na sa gate. Ano makikita mo sa loob? Nakapasok ka na sa gate with thanksgiving in your heart. Amen? Ano makikita mo sa loob ng bodega ng Diyos? Ayan. Amen. Ganda ito. So, number 1 is forgiveness. Forgiveness. 103 verse 3, who forgives all thine iniquities. Verse 1, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Yan. So kaya pagpasok mo sa loob ng throne room of God's grace, amen, with thanksgiving in your heart, pasasalamat ka sa Panginoon, ang ganda-ganda ng gising mo, amen po ba, kahit na hindi maganda ang gising mo, but lumalabas sa bibig mo is, that will change your atmosphere, that will change your mood. Amen. That will change your mood. Kasi kapag ka hindi magandang mood mo, pagising mo din, buong maghapon na yan, ang pangit na ng mood mo. Puro negative na ang lalabas sa bibig mo. At ikaw din ang maapektuhan ng mga negative yung sinasabi mo. Amen po ba? So, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Kailan nangyari yan? Kailan nangyari na ang iyong kasalanan ay pinatawad ng Diyos, ang iyong pagkakasala ay binura na ng Panginoon? Alam niyo kailan nangyari yan? Doon sa cross. Amen. Nung ipinako si Kristo sa cross ng ating Panginoong Yesus, tinanggap niya lahat ng kasalanan ng sangkatauhan sa kanyang katawan. Kinuha niya lahat ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng lahat ng tao, tinanggap niya sa kanyang sarili. Amen. Siya po yung naging bayad sa lahat ng kasalanan ko at kasalanan mo doon sa cross. So unless we are forgiven, we cannot enter into the blessed life. Ulitin ko, unless you are forgiven, you will not enter into the blessed life. Yun na parang kang laging hinahabol ng guilt. Kapag hindi ka napatawad, at alam mo sa sarili mo na hindi ka napatawad, then para kang hinahabol ng guilt feelings mo. Yes. Para yung guilt feelings mo, para siyang multo na sunod sa iyo. Unless na masettle ang guilt feelings mo, masisira ang buhay mo. Kapag yung guilt feelings natin, hindi yan nasisettle, para tayong sinusundan yan. Parang multo yan na sunod sa iyo. Okay? At sisirain niya yung buhay mo. Ang gawain ng dyablo ay usigin ka araw at gabi. Yun ang trabaho ng dyablo. Usigin ka araw at gabi. Okay. 24/7. Ang sipag niyang mang-usig. Walang pahinga. Kaya ikaw wala rin pahinga. Yung isip mo sa kakaisip ng mga nagawa mo. At ang gawain ni Satan is usigin ka. Okay? Sino sa inyo ang hanggang ngayon dumarating pa rin sa isipan mo na naaalala mo yung nagawa mo
maski matagal. Hanggang masira ang buhay mo. Ang masama pa niyan, mga kapatid, kapag ka hindi mo na mapatawad yung sarili mo, baka mag-suicide ka. Napakarami meron na akong mga nakilalang mga tao. He committed sin, tapos hindi niya mapatawad yung sarili niya, he committed suicide. Kasi nagalit din siya sa sarili niya. Nagalit siya sa sarili niya, kaya ang ginawa niya, nag-commit siya ng suicide. Anong dahilan? Kasi hindi niya mapatawad yung sarili niya sa nagawa niyang kasalanan. Okay, pwede ba yuko muna tayo? Yuko muna tayo. Pikit ka sandali. Yuko ka. Okay, yuko ng ulo. Okay. Hindi natin maikakaila. Nagkasala na tayo. Minsan nagkasala tayo. Amen po ba? Ano mang kasalanan yan, hindi na kinakailangan sabihin mo. Hindi kinakailangan i-blame ka. Kasi bagong pa magawa yan, alam na ng Diyos magagawa mo yan. Okay? So, aminin man natin o hindi, talaga nagkasala tayo. At lagi kang inuusig ng isip mo. Lagi kang kiniusig ng konsensya mo. Pinipilit mo naman magbago, pero palaging balik ng balik. Balik ng balik sa isip mo yun. Balik ng balik sa isip mo yung nagawa mo. Hingi ka ng tawad sa Lord, tapos bukas, ayun ulit. Babalik mo naman sa'yo. Okay? So the best thing that you can do is to forgive yourself. Pagkatapos mo humingi ng tawad sa Panginoon, the next thing you have to do is to forgive yourself. Patawarin mo yung sarili mo. Okay? Then thank God kasi malaya ka na. Sige, ayayin mo ko. You can pray a silent prayer. Ikaw lang. Ipahayag mo sa Diyos kung ano yung kasalanan na pabalik-balik sa isip mo. Para nahihirapan ka. Tuwing maaalala mo, naiinis ka sa sarili mo. Tuwing makikita mo ng tao, napapanulig ka. Okay? You can ask God, tawarin mo ako at pinatatawad ko rin po yung sarili ko. Okay? Sige, it is just a silent prayer. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. Patawad mo na ba yung sarili mo? Amen. O, palapakan mo ng Panginoon. Sabalik tayo. Paano po, Bishop, kung bumalik ulit sa isip ko? Ano gagawin mo? Pag bumalik ulit, kaya nga sinabi ng Panginoon, suot nyo yung helmet of salvation. Saan yung helmet? Dito. Bakit kailangan mo lagyan ng helmet of salvation? Kapag ikaw ay sundalo, meron kang helmet. Amen? Sapagkat ang atake ng demonyo laging sa isip mo. Aatakihin ka ng demonyo sa isip mo, laging binabalik at binabalik ng diablo sa isip mo yung nagawa mo. Minsan yung nagawa ng kapwa mo sa iyo, yung nagawa mo ganyan, babalik niya sa iyo hanggang sa maiinis ka na, at nahihirapan ka. You know that? Kaya nga kailangan mo isuot yung helmet of salvation, na sinasabi ng Ephesians chapter 6, and that is true prayer sa pamamagitan ng panalangin. You claim that, Lord, I wear the helmet of salvation. Amen. Yan, okay. Balik tayo. Revelation chapter 12 verse 10. Pakibasa po. Revelation 12:10. Okay, Tagalogin natin ha, mabasahin sa Tagalog. Revelation chapter 12 verse 10, pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi. Sipat niyan. Araw at gabi sa mga kapatid natin. Yan, kaya kapatid, araw at gabi, inuusig ka. Inuusig ka araw at gabi. Ang sipag-sipag ni Satanas mang-usig. 24/7 yan. Diba? Bisan tulog ka na, yung subconscious mo nagsasalita pa. Amen? Misa pati sa panaginip na alala mo yun. Misa hating gabi, bigla kang babangon, iiyak ka na lang.
So, araw-gabi inuusig siya. Inuusig ni Satanas sa mga kapatid. Kaya kapatid, ito biling ko lang. Huwag mong tulungan si Satanas sa pag-usig sa kapatid mo. O kaya sa sarili mo. Amen po ba? Huwag mo siyang tulungan. Alam ni Satanas yung trabaho niya. Trabaho niya yun, yung mang-usig. Diba? So, huwag mo nang usigin yung sarili mo, huwag mo nang usigin yung kapatid mo kasi huwag mo nang agawan si Satanas ng trabaho. Trabaho niya yun yung mang-usig. Amen pa kayo dyan? Ayan, okay. So, number 2, pagpasok mo sa loob ng gates, okay? Ano number 2? Healing. Amen po ba? Healing. Who heals all thy diseases. Who heals all thy diseases. Sabi niyo ganyan. So, bless the Lord of my soul. Ang una is yung forgiveness. Pangalawa is yung healing. Who heals thy soul. Who heals, sabi niya, who heals all thy diseases. Healing and forgiveness are the twin mercies of God. Again, healing and forgiveness are the twin mercies of God. Ito po'y kambal na kahabagan ng Diyos. Yung pong healing and forgiveness. Ang disease, pag sinabing disease, it is a rare genetic disorder. It is a rare genetic disorder, ano? Okay, bigyan ko kayo ng example. Yung rare genetic disorder, yan, kilala niyo si Sir JP. Sino nakakilala kay Sir JP? Pastor JP. Hindi ko kilala? Yun, manang-mana siya. Okay. So, si Sir JP, ayan, dati yung sakang. Parang hapon na ganyan yan. Ganyan. Ganyan. Oh. Pag naglalakad yan, ganyan. Parang hapon yan. Okay? Yung sundanong hapon, di ba? Sakang. Okay. Usually, this rare genetic disorder was healed only through miracle. Miracle lang yung magpapagaling dyan sa rare genetic disorder na yan. By consistent prayer ni Nanay Rosie. Kilala niyo si Nanay Rosie, di ba? Okay, so by consistent prayer ni Nanay Rosie at pagpapatong ng kamay kay Sir JP, isang umaga nagising na lang si Nanay Rosie, diretso na yung binti ni Sir JP. Amen! Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tuwan-tuwa si Nanay Rosie nung nakita niya. Nagulat pa siya, no? At baba siya, sinabi niya sa akin, sinabi niya kay Mama, pinamalita niya, si JP, paggising daw, tulog pa si JP, diretso na yung pagbinti niya. That's a miracle. Amen? Okay. Tapos yung sickness, it is a bacterial or virus. Si Sir JP huli. Ayan. Binabalik sa akin ng Panginoon yung mga bagay na. Miracle naman to, ano? Okay? Ring miracle din to. Ano yun? Ilang araw walang kain-kain si Sir JP. Nata siya. Ilang araw yun, Pastor? 18 days sa kahigali siya, walang kain-kain. Tinitingnan na lang ni Nanay Rosie kung umihinga pa itong anak niya. Hindi ko makain, nakahiga lang kasi sip-sip lang ng konting tubig. Ganun. Okay? Ganun lang. Libog na yung tiyan niya. Ganyan. Walang kain-kain eh. Then sa kapapanalangin, bumangon siya isang umaga. Humingi ng pagkain na gutom, humingi ng pagkain, then tuloy-tuloy na yung pagdaling niya. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Who heals thy diseases and sickness. Amen! Tapos alam, di ba, Sir JP, nahulog din sa jeep yan? Ewan ko, malikot kasi. Nahulog sa jeep. Bakit ka ba nahulog, Pastor? Nahulog siya sa jeep, pagulong-gulong siya, no? At, alam nyo, muntik pang malulog. Doon sa ilog, magkasama sila ni Kuya Ramil, ni Pastor Ramil. Totoo yan, no? Ang daming pinagdaanan ni Sir JP, kapatid. Hindi nababawasan yan, nadadagdagan pa yan. Amen?
Nahulog pa niya sa jeep. Now, sa tingin mo, walang plano ang Diyos yan? Sa tingin mo ba walang plano ang Diyos kasi sa JP? Kung wala, matagal na nag-RIP yan. Nag-rest in peace yan. Pero may plano ang Diyos sa kanya. At tinawag siya ng Diyos at ngayon nagpapastor na siya. Amen! Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, tinan mo. At may plano ang Panginoon sa kanya. Kung wala pa naman plano yan, kakaroon pa ng magandang asawa yan. Di ba? At magagandang mga anak. Okay. Isang magandang dalaga at mga gwapo mga anak. Amen po ba? Okay, hindi ko tinataas sa Sir JP yan. Tinataas ko ang Panginoon kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Marami nang ginawa ang Panginoon ng miracle. Hindi sa amin. Miracle ng Panginoon kay Mama T, di ba? Sinuutan ko siya ng duster, oh. Nasa QI siya. Pagsuot ko ng duster, tuloy-tuloy, nahulog sa buwan. Walang balikat na sinayaran. Payat na payat siya. Langaw na lang daw paper. Nung dinala ko siya sa QI, bumaba yung pare. Binigyan siya ng extreme unction. Alam niya extreme unction? Yung binibigay sa isang mamamatay na. Pero meron isang church worker na pumunta ron. Nag-preach siya. Nag-preach. Inis na inis pa sila ni Mama T sa kanina lang. At nag-preach siya. Pero sila lang hindi masyado kasi nakakarinig na yan. So nag-preach siya. Tapos pinag-pray yung mga may sakit. Ang gamutan talaga ni Mama T is 2 taon. Nagamutan. 2 taon nagamutan, ha? Tingnan niyo yung blessing ng Diyos. After 2 weeks, 2 months, sabi ng doktor sa akin, this is remarkable. This is remarkable. 2 buwan lang, gumaling na siya. Hallelujah! Amen! So, sino hindi magpapasalamat sa Diyos? Tapos sabi ng Diyos, sabi ng doktor sa kanya, isa lang ang magiging anak mo, mami. Hindi na pwedeng dagdagan, isa lang. Anong isa lang? Naging 5 pa. Amen? Bakit? Kasi sabi niya, kung talagang pinagaling ako ng Panginoon, challenge niya ang Diyos, Panginoon, hindi ako iinom ng gamot, hindi ako iinom ng vitamins, dito ako sa bahay mga anak. Kapatid, natakot po ako, personally. Pero pinakinggan siya ng Diyos. Sa bahay siya ng anak at wala siyang sakit. Amen. So, sinong hindi magpapasalamat sa Diyos kapag nakita mo yan? Amen po ba? So, number 3, redemption. Psalms 103 verse 4. Who redeems thy life from destruction? Who redeems thy life from destruction? Redemption is an act of restoring to its original owner. So, ang redemption ay ibabalik ka sa original na nagmamay-ari sa iyo. And who is that? It is God. Si Jesus. Amen po ba? Life that is not right with God is prone to destruction. Ang buhay na hindi right with God is prone to destruction. Dahil may right si Satan sa mga taong hindi pa natubos ni Kristo. May karapatan si Satan na wasakin ang buhay nito, guluhin ang buhay nito, dahil hindi pa siya natubos ni Kristo. Paano ka matutubos? If you accept Christ as your Lord and Savior, tinubos ka ng Panginoon. Amen po ba? Thank you, Lord. Parang isa kang alahas na naroon sa bahay sandalan. Meron tutubos sa iyo para mabalik ka sa may-ari sa iyo. Amen po ba? So may tumubos sa iyo. Ang tumubos sa iyo, walang imaw niya Panginoon. Binayaran ng Panginoon ng dugo niya yung kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan natin lahat. Amen po ba? At ibinalik tayo sa tunay na nagmamay-ari sa atin, the our Creator, none other but the Lord Jesus Christ. Amen. Okay? Tignan niyo yung si Simon, si Peter. Sabi dito sa Luke 22 verse 31, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya. Ito minsan naging tanong sa akin, Pastor, sabi dito, Simon, Simon, hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya, kay Satan, na kayo'y ligligin, na kayong lahat ay ligligin, sabi ganyan. So Simon, Simon, hiniling ni Satanas
Kanino hiniling? Sa Diyos. At ipinahintulot naman sa Kanya na kayo'y ligligin. So yun ang minsan nagiging argument ng maraming Kristiyano. But not me, ha? Ang argument ng marami, ayan pastor, may verse sa Bible na nagsasabi, Simon, hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa Kanya na kayong lahat ay ligligin. So ibig sabihin, si Satan nagpapaalam sa Diyos para ligligin ka. You know, kailan sinabi ni Kristo yan? Hindi niya sinabi yan after the cross, after the redemption. Sinabi niya yan before the cross. Before the redemption. Amen. Ngayon na-redeem ka na. Ngayon natubos ka na. Sabi ng Apostol Santiago, huwag kayong padadaya. Lahat ng mabuti at ganap galing sa Diyos. Amen. Praise God. Palapakan mo ang Panginoon. Walang karapatan si Satan na ligligin ka. Why? Because you are owned by God. You are bought with a price. Amen. Kaya kung ngayon sasabihin na pinahintulutan ng Diyos sa Satanas na ligligin ka, hindi totoo yan. Ikaw ba, kapatid? Pastor Arman, ano ba, may anak ka na? Tapos sasabihin sa'yo ng kaaway mo, Arman, pwede ba bugbugin ko sandali anak mo? Papayag ka? Gusto mo kuryentehin kita? Hindi, di ba? Maski ako, hindi ako kahit gusto yung anak ko kung salbahe yan, hindi ko papayag na bugbugin ng kaaway ko yan. Ako na lang papalo dyan, pero hindi ko pababayaan sa kaaway ko na paluin yan. Amen. Pero kung hindi ko anak yan, hindi naman sa ibig wala akong pakialam, kanya lang, mahirap na yun kasi si mama may sinaway siya pinapalo ng ina Papaluin nga ng bote ng ano yun, jealousy. Papaluin, hahambalusin ng jealousy. Nung hahambalusin, sinaway ni mama, oy, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Alam mo, siya pang nireklamo sa barangay. Kaya si Pastor Edgar nagalit sa kanya nagreklamo. Sa ina. Katabi ko yun Ikaw naman pala yung dapat reklamo. Bakit ikaw nagre-reklamo? Kaya sinaway ni Pastora yung gagawin mo. Kasi galit na galit siya. Ang balusin niya. Nakaganyan na yung bata. Ang balusin niya ng jealousy. Sabi ni Mama T, oy, ano gagawin mo? Huwag yan. Maya ko ito na yung barangay tanod. May daladalang panawagan. Tinatatawa po kayo ng barangay. Nireklamo po kayo. Ano reklamo? Nireklamo siya na nakikialam. Kung hindi ko pakialaman niya, baka duguan niya. At habang nakikita ko, habang ginahambali siya, anong papayag ako? No way. Kahit lagi mukhang manilas yung bahay nila tuwing umaga. Sabi ni Mama T sa akin, Deg, gising ka na. Bukas na yung manilaso. Sabi ko, anong manilaso? Pakinggan mo. Ako, pinagmumura yung anak niya. Mga hayop kayo, bumangon kayo. Mga hayop kayo. Kaya sabi ni Mama T sa akin, Deg, bumangon ka na. Tanghali na. Bukas na yung manilaso. So kapatid, hindi ka papayag. Anak mo, mahal mo, sasaktan ng iba, hindi mo gagawin yan. Amen po ba? Hindi ka papayag. Nandiyan pa ba kayo? Okay. So, ibig sabihin, si Satan, sabi niya, si Satan ay hiniling ni Satanas sa Diyos. Simon, hiniling ni Satanas na kayo ay ligligin na parang trigo. At ipinahintulot naman sa kanya. Ayan, Pastor, pinahintulot na hindi yan, totoong sinabi niya yan, totoo yan, pero ngayon, after the redemption, tinubos ka na ng Diyos, hindi ka na pag-aari ng mundong ito, pag-aari ka ng Diyos, so wala siyang karapatan, saktan ka. Amen? Walang karapatan ng demonyo na wasakin ng buhay mo. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Naparito ang magnanakaw, John chapter 10 verse 10, naparito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Amen? Naalala niyo yung matandang dinalaw sa ospital? Hinihiga. Sabi nung dumalaw, Tatay, kumusta po kayo? Ito, may higa, bigay ng Diyos.
Bigay ng Diyos. Eh, ba't nandito ka sa ospital? Nagpapagamot. Eh, di sayang yung bigay ng Diyos. Bakit natuwa niyo? Binigyan kayo ng Diyos ng hika. At yung mga doktor dito sa ospital, walang ginawa yung kundi suwayin ang bigay ng Diyos. Eh, anong tama? Hindi yan bigay ng Diyos, bigay ng diablo yan. Labanan mo yan. Amen po ba? Okay. So by redemption through the blood of Jesus Christ, we have been restored to our original state. Blessed. You are blessed. Now that you were redeemed, Satan has no longer right to claim you. Wala na siyang karapatan i-claim ka ni Satan. Because you are owned by the Lord Jesus Christ. Bought by the blood. Amen? Pero bakit naiisahan ka pa rin ni Satanas? Eh, Pastor, kung ako'y binili ng dugo ni Kristo, eh bakit naiisahan pa rin niya ako? Listen, kasi pinapahintulutan mo siya. Kasi pinapahintulutan mo siya. Actually, hindi ka naman pwedeng saktan ng demonyo hanggat hindi mo tinatanggap yung suggestion niya sa'yo. Pag tinanggap mo yung suggestion ng diablo sa'yo, bibira siya. Okay? Ephesians chapter 4 verse 27. Pakibasa. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Okay, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Paano? Paano mo siya nabibigyan ng pagkakataon? Verse 26. Akit tayo sa taas. Kung malagayan kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Okay, di ba? So sa 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. At 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Naku, yun ang inaabangan ng diablo. Yung galit na galit ko. Di ba? Na parang gusto mo nang lamunin yung tao. Di ba? Yung anak mo, hindi pumasok, pumuha ng baon, tapos hindi pumasok. Di ba? Galit na galit ka. Gusto mo hambalusin, di ba? Yung asawa mo, galit na galit. Parang lalabas yung pangil mo. Di ba? Yung kapitbahay mo, naku, galit na galit mo. So sabi niya, kung magagalit man kayo, agad niyong pawiin yung galit. Amen po ba? Huwag niyong bigyan ng pagkakataon. Kasi yun ang inaabangan ng diablo eh. Para saktan ka niya, yung galit mo. Amen? Example, ganito, para yung sinasabing huwag mong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Galit ako sa iyo, galit na galit ako sa iyo. After 1 minute, hindi na ako galit. Hindi ba para akong baliw nun? Okay lang yan. Galit ako sa iyo. Hindi na ako galit. Hindi ka na galit, with smile pa. Diba? Paglampas ng 1 minute, galit ka pa. Marami nang alam mo, after 1 minute, tapos galit ka pa. Listen na. Kapag ka 1 minuto, nagalit ka, after 1 minute, galit ka pa, ang daming ipifit ng demonyo sa isip mo para lalo ka pang magalit. Yes. Magpifit siya sa isip mo ng napakaraming mga pangyayari na nagagalit ka sa kanya at lalong-lalo ka pang magagalit. So tatagal ng tatagal yun. Kasi yung pinaiinisan mo sa kanya, ang tagal na nangyari yun, pero sinasariwa ng demonyo sa isip mo. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, agad. Gaano ba kabilis yung agad? Kaya nga agad eh. Di ba? Kaya ang tawag ng Bible kay Satan is the prince of the power of the air. Yun ang tawag ng Bible kay Satan, prince of the power of the air. Bakit? Kasi ang bilis niyang magpasok sa isip mo. Parang text yan, messenger yan. Sinen mo, anong kagad? Di ba? Sinen mo sa Baguio, sa Davao, sa US,
Pag send mo ganyan, andun na kagad. So Satan is the prince of the power of the air. Okay? Sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 2, wherein time past, ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience. Kaya kapag magagalit ka, agad mong pawiin sa isip mo yung galit, sa puso mo yung galit. Kasi kapag hindi mo pinawi yan, ang daming ipifid ng demonyo sa isip mo na lalo ka pang magagalit ng magagalit ng magagalit. Isang araw mapapansin mo na yung sarili mo, may sakit ka na sa puso. At pumapalakpak ang mga demonyo sa impyerno kasi ang galing-galing mo magalit. Hello? And Satan will take advantage where there is no forgiveness. Walang pagpapatawad. Number 4, crown with God's loving kindness. Who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Ito yung number 4 na makikita mo sa loob ng gates. As you enter into the gates, makikita mo yung crown. You will be crowned with loving kindness and tender mercies. Crown. When we say crown, nakikita yan. Hindi yan nakatago sa cabinet. Amen po ba? Pag sinabing crown, nasan nalagay ang crown? Parang helmet lang yan. Ang helmet nilalagay sa balika. Dito. Diba? Broom, broom. Dito yung helmet. Kaya kapag nabanga, back, putok ang ulo. Yung helmet buo. Protektado ang braso. Sa ulo mo, di ba? Amen? Ganon din ang crown. Ang crown, hindi yan tinatago sa cabinet. Ang crown, nakikita yan ng lahat. At anong ibig sabihin na nakikita nila yung crown? You are crown. Ano ibig sabihin? Crown, ng ibig sabihin, nakikita ng lahat na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Kahit ang diablo, kitang-kita niya na mahal ka ng Diyos. Dahil dyan sa crown na yan. Hindi mo man nakikita yung crown na yan, pero nakikita ng Diyos yung crown. Nakikita rin ng demonyo yung crown na yan. Para yan yung Shekinah glory. Alam niyo ba lahat tayo may balot ng Shekinah glory? Ano po ba? Yes, yung Zoe kung tawagin, Shekinah glory ng Diyos. Naalala niyo kung sino nakarating dito, Sister Luz Domingo eh. Niyayaya ko siyang pumunta rito para makapagpatotoo siya. Meron silang ginagawang assignment doon sa Laguna. Nasa tabi sila ng creek, mga classmates. Mga estudyante sila ng nursing. Maya-mayang konti, nabuwal ng katabi niya. Nabuwal ng katabi niya. Tapos, na-possess. Na-possess ng demonyo yung katabi niya. Ginawa nila dahil hindi niya na-possess yun. Binitbit nila yun. Dinala sa albularyo. Merong albularyo malapit doon. Dinala nila sa albularyo. Tapos pagdating doon, sinuri ng albularyo. Then maya-maya ko din lumabas yung albularyo. Sabi ng albularyo, sino dito sa inyo yung Luz? Sabi niya, ako po. Ano ka ba? Sabi niya yan. Sabi niya, ano bang religion mo? Sabi niya. Born again po. Ano yung born again? Tinanggap ko po si Jesus na aking Panginoon tagapagligtas. Kaya pala, sabi ng albularyo sa kanya. Bakit po? Kasi yung demonyo sa iyo papasok. Hindi siya makapasok kasi nasisilaw siya sa iyo. Amen! Bakit? Lahat tayo, may crown na nakabalot sa katawan natin. Meron po tayong Shekinah glory. Hindi ka pwedeng galawin ng kaaway. Because you are protected by the Shekinah glory. Ibig po ba? Yun yung nakabalot kay Adan, saka kay Eva. Kaya kahit nanilikha sila, hubad sila, hindi sila nahihiya. Kasi sa mata ng isa't isa, meron silang damit. Sa mata ng mga anghel, meron silang damit. And yung damit nila, that is the crown, that is the Shekinah glory. At ikaw, kapatid, meron ka niyan. Amen po ba kayo dyan? So, yan po yung evidence. May ebidensya. Ano yung nakikita ng ebidensya? Kapag meron kang crown, kapatid, hindi po ba? Ulitin ko ha? Ano yung makikitang ebidensya sa iyo na ikaw ay merong crown? Alam niyo kung ano? Tinaming katabi mo. Ang nakikita yung happy ka lang. Are you happy?
Amen. Happy lang. Amen. Dami ng problema, happy lang. Amen. Yan ang ulam mo, happy lang. Amen. Okay. So, kita ng mga anghel, kita rin ng mga demonyo kung happy ka. Yes. Kita ng mga anghel ng Diyos yan, at kita rin ng mga demonyo sa impyerno yan kung happy ka. Amen po ba? Try mo ito. Sumimangot ka. Pagkagising sa umaga, lahat ng kasimasimangot makikita mo. Sumimangot ka. Okay, simangot ka. Paggising ng umaga, nakasimangot ka. At makikita mo, lahat ng kasimasimangot ipakikita sa iyo. Yes, ipakikita sa iyo ng Diablo lahat ng kasimasimangot. Di ba? Okay. So kahit nakatago, tagong-tago pa, ipakikita ng demonyo sa iyo. Ano yan? Baso hindi nahugasan. Ipis na naglalakad. Diba? Agyo na nakasabit sa kesame. Suklay na nawawala. Paalis ka na. Gawin hindi mo makita yung suklay. Buha mo diayos. Papasok ka sa trabaho. Mga teacher papasok sa school. Yung suklay hindi makita kasi ginamit ni ganito. Tapos kung saan binitiwan, doon na lang din. Lahat ng kasimasimangot, pagkikita sa'yo. So, wallet na walang laman. Kapitbahay. Kapitbahay na. Palaging kinikismis na parehong kaliwa pa mo, di ba? Yeah, so, et cetera, marami pang mga et cetera. Pakikita ng demonyo sa yan. Look, kinuha na ni Kristo yung koronang tinig. Amen. Sinuot ng Panginoon yung koronang tinig para ibigay niya sa iyo yung koronang ginto. Amen. Yung koronang ginto para sa iyo. Ano gusto mo? Yung koronang tinig o yung koronang ginto? Hello? So yung koronang ginto, happy ka lang. Pero yung koronang tinig, suffer ka. Happy ka ba? Amen? Friends, yung sufferings na dapat sanang sa atin, inako na ng Panginoong Yesus. Kinuha niya na. Yung sufferings na dapat tayo ang tumagal, kinuha niya na yung sa cross. Hirap sa atin, friends, parang tinig pa rin yung nasa ulo natin. Happy na dapat. Ano po ba? Okay, tingin ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, sa FCC, bawalan na kasi mangon. Number 5. Okay. Matatapos na tayo. Ay, salamat, kakain na kami. Number 5. Financial satisfaction. 103 verse 5. Who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Yeah. You know purpose of financial satisfaction? What is the purpose of financial satisfaction? So that thy youth is renewed like the eagles. Parang yung youth mo, yung kabataan mo, marirenewed like an eagle. Amen. Asan ba ang eagle pag may bagyo? Nasa taas ng bagyo. Kaya kapag bumabagyo yan, di ba? Tumingala ako, wala akong nakikita ng eagle. Madalas yan sa eagle. Kasi lumilipad siya sa ibabaw ng bagyo. Amen? Di ba may kanta nun? Ano yung kanta nun? Still? I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. So, your youth shall be renewed like an eagle. Ang taas ng likod mo, lampas dun sa bagyo. Amen? Ang gaang-gaang mong kumilos para kang lumilipad. Yung financially blessed ka, madalas sa prayers natin ito lagi ang hinihingi natin. Pag nag-pray tayo, hihingi tayo sa Diyos ng blessing financially. Kasi kadalasan naman ang problema ng tao is pera. Kundi pera sa lapi. Kundi si lapi kwarta. Kundi kwarta atik. Kundi atik money. Kundi money
What? Datong. Datong. Parang umiikot din yung problema eh, di Hindi ba? datong dolyar. Amen. Okay, so dahil gusto natin unang-una yung makatulong tayo. Gusto natin i-bless tayo ng Diyos financially. Dahil gusto natin makatulong tayo sa iba. Hindi tayo kinakabahan kung dumarating yung biglaang pangangailangan. Amen. Amin po pa kayo dyan. Amen. Sabi sa anak mo, ma, pasok na po ako. O sige anak, andyan na sa table yung baon mo, di ba? Tapos lalabas na sana si anak, biglang bumalik. Ma, may babayaran ako. Ayan, kamot ka ng hindi makati. Tuwa na magbayad ka. Ano ba naman yun? Bayar na naman. Di ba? Okay. So hindi tayo laging umahanap ng mahihiraman. Sa halip tayo ang nagpapahiram. Tayo magpapahiram. Deuteronomy chapter 26 verse 28 verse 12. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito hindi kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapautang. Amen. Alam niyo, maraming mga anak ng Diyos hindi pa alam yung principles of sowing and reaping. Kala nila kapag nagtanim ka ng ubas, aani ka ng kamote. O magtanim ka ng kamote, aani ka ng ubas. Friends, kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Amen. Sabi ng iba, bakit ganun? Ang sipag-sipag ko namang umaten. Lahat niya ng Bible study na atinan ko, pero bakit ganun? Gipit na gipit pa rin kami. Friends, hindi nilalabag ng Diyos yung principles niya ng sowing and reaping. Tandaan mo, sabi niya, huwag ninyong dayain, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni naman. Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Amen. Andiyan ba kayo? Yes, kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanin mo. Magtanim ka ng kasipagan, aani ka ng pasasalamat. Di ba? Magtanim ka ng galing, ng husay, aani ka ng palakpak. So kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. And that is the biblical principle that God will never change the principles that He was established since the time of Genesis. So ano at gaano ang itinanim mo? Ang iba'y mali ang paniniwala sa sinabi ng Lord doon sa ginawa ng pulubing babae na nagbigay ng 2 kusina. Kung natatandaan nyo yung kwento na yun, ang Panginoon ay nakaupo siya sa templo. Tinitingnan niya, pinapanood niya yung mga tao nagdadala ng offering nila doon sa templo. Tapos meron isang babae na baka kinuha niya pa doon sa nakaperdible doon sa ganito niya. Diba? Kinuha niya yung bariya. Tapos 2 kusin, nilagay niya doon, dahan-dahan pa, kasi baka tumulong. Nilagay niya doon, dahan-dahan doon sa lalagyan. Hindi nakaligtas sa mata ng Panginoon, nakita ng Panginoon yun. Tapos anong ginawa ng Panginoon? Ang sinabi ng Panginoon, ang babaeng ito, ang byuda ito, ay nagbigay ng higit kaysa lahat ng mga nagsipagbigay. Anong dahilan? Saan binakay ng Panginoon yung pagbibigay? Bakit sinabi niya, tinawag na yung ibinigay ng babae, nung pulubi, na hirap sa buhay, 2 kusing nga lang yun, that is equivalent to sa isang pera. So, yung binigay niya ay mas marami pa, mas higit pa, kaysa doon sa ibinigay ng mga mayayaman. Ano ba ibibigay ng mga mayayaman? Ginto, kung ano-ano, pila, kung marami, di ba? Pero bakit sinabi niya na yung binigay ng byuda, na pulubi ay mas marami pa kaysa doon sa ibinigay ng iba. You know, saan sinukat ng Panginoon yun? Hindi niya sinukat sa binigay. Isinukat niya yun sa itinira nila sa sarili nila. Yung pobreng byuda, binigay niya lahat. Yung mga mayayaman, pinili yung hindi na nila kailangan. Sobra na nga lang yun, hindi pa nila kailangan, yun pang binigay nila. Amen? Minsan kapag offering na, no, hugutin natin yung pitakan natin, tapos hihipan natin yung nagdidikit-dikit na tigi 1,000. Dikit-dikit mga baso, di ba?
pupunta tayo sa sulok. Kukunin natin din yung 20 pesos na Kure-kure. malapit na maghiwalay, di ba? Sabi ni treasurer natin, dahan-dahan lang po sa Pagpunot ng 20. pagbuli pa ka maghiwalay. Hindi alam ko ang nagbibigit dyan. Bigote na lang. Tapos hihingi ng napakaraming hihingan sa Diyos. Hindi ako nanunumbat, pero totoo yan. So, ang anong binigay ng Panginoon? Ano yung sinabi ng Panginoon? Ang ibinigay ng babae, yung lahat-lahat binigay niya na. Pero yung ibinigay ng iba, yung hindi nila kailangan. Meron isang bata, lalaki, mahina ang ulo sa school. Mahina ang ulo sa eskwela. Sabi ng nanay, saka ng tatay, ano ka ba? Hindi ka kagaya ng kuya mo. Tignan mo ang kuya mo. Ang tali-talino, laging may honor. Ikaw, bagsak. Ang hina ng kukote mo. Magpastor ka na nga lang. Alam mo, nung narinig namin yun, makakalungkot naman. Papastor ba? Para na sa mga bobo. Tinan mo yung katabi mo. Matalino ka. Magpastor ka. Amen. Okay. Here is the spiritual principle. Kung may itatanim ka, magtanim ka na. Don't delay. Kung wala ka itatanim, humingi ka sa Diyos ng itatanim mo. And don't delay. Itanim mo. Be honest, dahil yung ibang Kristyano kahit meron, sasabihin nila wala. Kaya eventually, nawawalan sila. Because Jesus said, kung meron ay lalong magkakameron. Yung meron ay lalong magkakameron. Yung wala ay lalong mawawalan. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong paikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala at ay aalisin pa. Pati ng inaakala nilang nasa kanila. So ang Diyos ang nagbibigay ng binhing ihasig at tinapay na makakain. Siya rin magbibigay sa inyo ng binhing magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihan. Conclude natin. Upon entering the gates to the blessed life, we will experience the 5 blessed life. Forgiveness, healing, redemption, crowned with God's loving kindness, financial satisfaction. Hindi man umaapaw ang pera mo sa iyong kaban, pero hindi ka naman kinukulang. Amen. To the point na halos paalipin ka na sa tao, pautangan ka na. Friends, ikaw ang magpapautang, hindi ikaw ang mangungutang. Gusto mo ba yun? Pero hindi masamang mangutang. Ulitin ko, hindi po masamang mangutang. Huwag niyong isipin na kinokondemn natin dito ang nangungutang. Hindi po. Kasi ang isang mabuting anak, mabuting magulang, nangungutang. Bakit? Kung ang anak mo'y nagugutom, ano sasabihin mo? Hindi ako mangungutang kasi mabait ako. Hindi ako mangungutang. Anong mabait ka? Mamamatay na sa gutom anak mo, hindi ka pa mangungutang? Mangutang ka. Pero bayaran mo. Amen po ba kayo dyan? Pag nakaluwag, bayaran mo. Nandiyan po ba kayo? Okay. Kaya sabi ni iba, ako, nangungutang. Masama yan? Masama yan. Kung ikaw ay may anak na nagugutom, nag-aaral, hindi makakapasok sa eskwelahan, walang pambili ng uniform, walang pambaon, maglalakad. Diba? Ang layo na yung eskwelahan, maglalakad siya, gabi na uuwi. Ay, naku, sinasabi ko yan sa inyo. Sinasabi ko sa mga young people natin, sabi ko, wag kayong maglalakad kapag kagabi na. Please, wag niyo akong bigyan ng sakit ng loob. Dahil kilala niyo si Jennifer Abitan ba yun? Diba? Naglakad. Kinorya ng 4 na lalaki. Tapos dinala doon sa may likod ng punong malaki. Ni-rape doon. Pinatay ko. Tapos yung ari niya sinaksakan ng kahoy. Masyadong brutal. Kaya sabi ko kay Pastor John De Asis, member ni Pastor John De Asis yun, worship
member ng worship team niya. Sabi ko, Pastor John Diaz, huwag kang tumigil hanggat hindi napanagot yan. Hindi kami titigil mag-pray hanggat di napapanagot yan. So nagkaroon kami nagkaroon kami ng paglalakad dyan, ng mga pastor, na sabi namin, kung nandiyan dyan sa inyo, gumawa niya, isuko ninyo. Isuko ninyo. Amen? Kaya ako sinasabi ko yan sa mga po, lahat, natin ko, huwag kayong maglalakad kapag delikado ang lugar natin. Wala kang pamasahe, di, tumawag ka. Mag-message ka. Amen? Bishop, wala po akong pamasahe. O di dyan ka na matulog. Hindi naman. Hindi po ba kayo dyan? So, tawag ka, mamati. Gusto ko na pong umuwi, pero wala po akong pamasahe. Okay, sige. Nagawa tayo ng paraan. Amen po ba kayo dyan? Ayan ba kayo? Okay. So, anong ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, kapatid, hindi gusto ng Diyos na lalagay ka sa isang sitwasyon na pobre ka na. It is not God's will for you to experience it. God wants you to be a blessed person. Amen? Kahit po natin tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing since the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Once again, I will enter. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me. Okay, double time, double time. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made. Once again, I will enter His gates. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He. For the last time. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Okay, kuha ka ng kapartner mo. I-pray mo siya that God will bless his life. No? Pagpalain ng Diyos siya. Sige po. Tumo mo siya ng kamay, sa balikat, sa ulo. May ganyan na dalawang kamay. At sabihin mo sa Lord, i-bless mo nga po itong kapatid ko na ito. Thank you.
Father, we thank you so much, Lord God. Salamat po sa paalala mo sa amin, Lord God. Upon entering the throne room of God's grace, Panginoon, makakamit namin, Panginoon, ng iyong mga biyaya, ang iyong pagpapala. Help us, Lord God, to bless every day of our life, Lord God. Pag-isip pa naman namin ng umaga, whatever the situation, Lord God, tulungan mo kami i-bless ka namin, Panginoon. Kahit minsan, parang hindi namin nararamdaman na maging masaya, but Lord God, as we bless you, as we bless your name, ipararamdam mo sa amin yun, Panginoon, na napakasaya maglingkod sa iyo. So Lord, we pray that you will bless all the families of followers of Christ Commission Church. Bless every father, bless every mother, bless every members of the family, and bless all the workers, Lord God. Mga nagtatrabaho, bless mo, Panginoon, lahat ng mga nag-aaral. Bless mo sila lahat. Bless mo kami lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi namin makita how good is our God. Thank you, Lord God. We give you all the glory, Lord. We give you all the praise. Ating itaas ang ating mga kamay. At ngayon tanggapin mo ang masaganang biyaya ng Diyos Ama na Espiritu Santo. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa buhay natin. Pagpalain ka ng Panginoon, pagliwanagin ng Diyos ang Kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon sa mga Kanyang sa araw na makita natin siya ng mukha. Sa ngalan ng ating Panginoon sa Kristo, itong aming panalangin at pagpapahayag ng pagpapala ng Diyos. Tayo magsabi ng Amen. Amen.